Hinayaan ko na lang na ganun ang setup namin, magjowa si Tarzan at si Bungi habang ka-live-in ko naman si Tarzan. Ilunok ko na lang ang lahat kahit nakukonsensya na ako dahil hindi alam ni Bungi ang relasyon naming dalawa ni Tarzan. Tawagin na lang natin siyang princess at siya ay 18 years old nang makilala niya ang kanyang boyfriend na nagtatrabaho sa isang peryahan at tawagin naman natin siyang Tarzan. 19 years old naman si Tarzan noong mga panahon na yon at pareha silang may trabaho at si princess ay nakapagpundar na ng sarili niyang motor nung siya ay 16 years old pa lang. Kada pagkatapos ng oras ng trabaho ni princess ay sinusundo niya si Tarzan sa peryahan at lumalabas sila para kumain at mamasyal. Mahigit 3 linggo na siyang nililigawan ni Tarzan kaya parang napapansin ni princess na naiinip na si Tarzan at tinanong niya naman ito na kaya mo pa bang manligaw at sumagot naman si Tarzan ng oo. Isang gabi ay nagkaayaan silang uminom sa bahay ng kanilang kumare at habang umiinom sila ay napansin ni princess na parang busy si Tarzan sa kanyang cellphone kaya sinilip niya. Nakita ni princess na may ibang babaeng kinakausap si Tarzan kaya tinanong niya kung bakit kailangan niya pang kausapin at ang sabi naman sa kanya ni Tarzan ay barkada niya lang daw. Makalipas na ang ilang araw ay bumalik sila ulit sa bahay ng kanilang kumare para doon uminom ulit at dito na inamin sa kanya ni Tarzan na meron siyang ibang babaeng nililigawan na katrabaho niya. Ipinagtapat din sa kanya ni Tarzan na meron siyang ibang babae na nabuntis pero nalaglag ang bata at binanggit din ni Tarzan sa kanya ang lahat ng babaeng kinalantari niya habang nanliligaw siya kay princess. At parang napansin ni princess na proud pa si Tarzan sa kanya mga ginagawa kaya hindi na lang siya halos makaimik pero nasasaktan na siya ng mga oras na yon. At makalipas na ang ilang araw ay nalaman ni princess na meron dalawang babae na pinagsasabay na maging girlfriend si Tarzan na tawagin na lang nating Pining at Bungi. Dahil nagulat na lang si princess nang bigla na naman siyang ayaing uminom ni Tarzan at ang dahilan niya ay siya daw po ay broken kaya sumama naman si princess. Sa tuwing lumalabas silang dalawa para kumain at uminom ay palaging si princess ang gumagastos pero pagkatapos ng inuman nila na yon ay hiniraman pa siya ni Tarzan ng 100 piso. Nagtaka naman si princess dahil kakatapos lang nilang kumain nung araw na yon dahil ang sabi ni Tarzan ay pupunta pa raw siya ng 7-Eleven para bumili ng pagkain kaya binigyan niya naman ito ng 100. Pagpasok nila ng 7-Eleven ay kumuha si Tarzan ng isang hotdog at delight na malaki at tinanong naman siya ni princess kung para kanino at ang sabi niya ay para naman daw yon kay Bungi. Hindi naman magawang umangal ni princess pero simula ng araw na yon ay palagi na silang lumalabas na magkasama kahit alam ni princess na meron pang ibang nililigawan si Tarzan. Hanggang sa tumagal ang kanilang pagsasama at lalong lumalim ang nararamdaman ni princess para kay Tarzan kahit alam niyang may ibang nagugustuhan si Tarzan ay pinakikisamahan niya pa rin. Dumating ang araw ng June 8 at yun po ang araw ng kanilang field trip sa Star City at doon siya natulog sa bahay nila Tarzan at legal naman sila sa pamilya ni Tarzan kahit wala pang sila. June 9 ng madaling araw nang makauwi na sila galing sa field trip pero doon siya tumuloy sa bahay nila Tarzan na para silang nagli-live-in ng normal. At June 13 naman nalaman na ni princess na si Tarzan at si Bungi ay magkarelasyon na kaya umuwi muna siya sa kanila para kumuha ng mga gamit. Pero habang wala siya sa bahay nila Tarzan ay nalaman niya na nagpunta pala si Bungi sa bahay mismo nila Tarzan. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama, sobrang daming away, sobrang daming sumbatan hanggang sa dumating ang buwan ng September at nalaman niya na hiwalay na si Tarzan at si Bungi. Kaya ang lahat ng oras ni Tarzan ay kay princess na napupunta pero napapansin niya na parang nag-iiba na ang ugali ni Tarzan. Na para bang lalo nang bumabait sa kanya si Tarzan at parang nararamdaman niya na nagugustuhan na rin talaga siya ni Tarzan at napapamahal na rin sa kanya. Unti-unting naging mas maayos ang relasyon nilang dalawa sa mga nagdaang araw pero dumating ang araw ng September 26 na galing ng trabaho si princess ay meron siyang nadatnang babae sa bahay nila Tarzan. Ito ang ex-girlfriend ni Tarzan noon na nabuntis niya at nalaglagan kaya pagdating sa kanila ni princess ay tinanong niya agad si Tarzan kung bakit nandoon ang kanyang ex-girlfriend. At ang sagot sa kanya ni Tarzan ay nadatnan niya lang din ang kanyang ex-girlfriend na tawagin na lang nating Toge pagkagaling niya ng trabaho. At nang gabi din na yon ay uminom silang tatlo nila Toge kaya ang sabi niya kay Toge ay dito na lang sa kanila matulog dahil nakainom na siya pero ang sabi niya ay uuwi siya dahil nahihiya siyang makitulog. Pero laking gulat ni princess nang biglang pumasok si Toge sa kwarto nilang dalawa ni Tarzan para doon na humiga at doon na matulog. Sinabihan niya si Tarzan na patulugin na lang si Toge sa kwarto ng ate niya dahil maluwag naman doon pero ayaw pumayag ni Toge dahil lasing na daw siya at hindi niya na kaya. Hindi na maganda ang pakiramdam ni princess noong mga panahon na yon kaya iniwanan niya muna si Tarzan sa tabi ng lamesa para siya ay makapag-CR pero paglabas niya ng banyo ay wala ng tao sa lamesa. Pumasok siya sa loob ng kwarto nila at doon niya nakita na nakahiga na si Tarzan at si Toge na magkayakap silang dalawa. Hindi na alam ni princess kung ano ang kanyang gagawin, ang namalaya niya na lang ay umiiyak na siya at niyayakap siya ng ate ni Tarzan. Parang wala nang ibang choice si princess kundi umuwi na lang kahit ayaw siyang payagan ng pamilya ni Tarzan na umuwi muna sa kanila.
Kinabukasan pagkagaling niya ng eskwelahan ay dumiretso siya sa bahay ni Tarzan para kunin ang iba niyang gamit. Pero pagdating ni Princess ay naabutan niya pa rin si Toge na nakahiga pa rin sa kanilang kwarto kaya pinakalma muna siya ng ate ni Tarzan. At nang makita siya ni Tarzan na nandun na siya sa bahay ay bigla na lang siyang niyaya nito na magpunta sa isang falls para magpakalma. Dumaan muna sila na 7-Eleven para bumili ng 5 bote ng beer at pagdating sa falls ay hindi na siya nagsalita at bigla na lang siyang uminom. Siya ay magkaroon na ng lakas ng loob na magsalita at sinabi niya ang lahat ng nararamdaman niya kay Tarzan. Sinabi niya kay Tarzan kung gaano siya nasasaktan sa mga ginagawa ni Tarzan at tinanong niya rin kung may nangyari ba sa kanilang dalawa ni Toge at ang sabi naman sa kanya ay wala. Dinala siya ni Tarzan sa pinakamataas na bahagi ng falls kaya naramdaman naman ni Princess na parang gustong bumawi sa kanya ni Tarzan. Pero pagkatapos ng masayang araw nila na yon at pagdating nila sa kanilang bahay ay naabutan pa rin nila si Toge na nakahiga sa kanilang kama at pagdating nila ay niyakap-yakap pa rin ito si Tarzan. Kinabukasan ay kinausap ng ate ni Tarzan si Princess at sabihin dun sa babae kung bakit hindi pa rin siya umuuwi hanggang ngayon. Kaya habang nasa trabaho si Tarzan ay kinausap na ni Princess si Toge at tinanong niya muna ito kung kumain na ba siya at tumango naman sa kanya. Pagtingala ni Toge ay may nakita siyang isang napakalaking kiss mark sa leeg niya at dito na kumulo ang dugo ni Princess. Tinanong niya si Toge kung may nangyari ba sa kanilang dalawa ni Tarzan at ang sabi naman ni Toge ay wala daw, hinalikan lang daw siya sa leeg. Kaya lalong uminit ang ulo ni Princess kaya inulit niya ang kanyang tanong at sumagot naman si Toge ng oo, may nangyari sa kanilang dalawa. Kaya biglang nagdilim ang paningin ni Princess at najombag niya na lang si Toge pati ang drawer na nasa tabi niya ay napukpok niya sa ulo ni Toge. At pagkatapos magwarla ni Princess ay sinabi sa kanya ni Toge na hindi lang sila ang karelasyon ni Tarzan kundi pati si Bungi dahil hindi pa rin sila naghihiwalay. At nung araw na yon ay hindi umuwi sa bahay nila si Tarzan dahil alam niya ang nangyari kay Princess at kay Toge. Katapos po ng napakaraming beses na ginawa niyang panloloko sa akin ay pinatawad ko pa rin siya ng paulit-ulit sa lahat ng ginawa niyang panggagago sa akin. Hanggang sa isang araw ay nagising na lang ako na hindi ko na pala siya mahal kaya pala hindi ako makaalis sa piling niya kasi nasanay lang ako sa kanya. Pero ang totoo ay hindi ko na pala talaga siya mahal kaya ngayon po Ate Charis ay may bago na akong boyfriend at masasabi ko pong napakaswerte ko dito dahil malayong malayo sa ugali ni Tarzan. Hindi ko na po kailangan ng advice Ate Charis dahil sobra-sobra na po ang natutunan kong lesson sa buhay ko. Huwag nating hayaan ang lalaki na tratuhin tayo ng hindi maganda ng dahil lang sa mahal mo siya. Don't settle for less, ika nga. By the way, tawagin nyo na lang po akong Maye at sorry dahil natawag kitang Princess. At dahil hindi na siya nangangailangan ng advice, hindi na ako dadaldal kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like-share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!